topic natin ngayon is rest in the goodness of God. Yun po yung ating pag-aaral natin ngayon, no? Rest in the goodness of God. Pag sinabi po natin rest, no, hindi po ito yung parang wala kang gagawin, maging tamad ka, kundi ang rest po na ito is yung paglalagay ng ating pagtitiwala o ng ating confidence sa ating Diyos. Yun po ibig sabihin ng biblical rest. No? Ito po ay inner peace despite of our present realities and troubles. Okay? Ito po ay kapayapaan sa ating puso, kapahingahan sa ating puso. No? Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, sa kabila ng mga problema, personal, family, and even po sa ating mundo po. No? Ito po ay karanasan. No? It is an experience. Experiencing the reality of God in the midst of uncertainty. No? Sa panahon natin ngayon, experiencing the reality of God in the midst of uncertainty. Hindi po ito excuse, wala ka ng problem. Nalala ko po itong nag-define daw po, ano daw po yung sabihin ng rest or kapayapaan. Ito po, katulad po nito. Okay, meron ba kayo napansin dito sa picture? Ano pansin niyo po? Ano pansin niyo? Ha? Balls. Ano pa po? Bato. Ano pa po? Ha? Ano yan? Kung sa totoo po yan, talagang, ano yan, bumabagsak na tubig, talagang lumalagas ang tubig. Meron ba po kayo napansin? Ha? Nature? Ano pa po? Ha? Kidlat, may kidlat, no? Okay. Ano pa po? Meron pa? Ano ba? Ba? May puno? Ilog po na falls na sobrang bumabagsak yung tubig. Meron pa po? Ano mapapansin? Rock formation? Isa po, yan, meron po tayong mapapansin dyan, yung nasa gitna. Ayan, ayun. Napansin nyo ba? O meron ibon, okay, no? Ganun daw po yung, yung restedness, kapayapaan. Despite of para bang maingay yung paligid, lumalagasa yung tubig, pero nandun yung isang ibon na talagang payapa po sa gitna po sa gitna po ng bumabagsak po na tubig. Kaya po, ang message natin ngayon is resting, no? In God's goodness. Lahat po tayo dito, masasabi natin na mabuti po ang Diyos, no? Kaya yung resting or kapayapaan is not the absence of noise, conflicts, and problems in life. Kaya Psalm 34 verse 8, ang sabi po dyan, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sa Tagalog po, tignan mo at lasapin ang kabutihan ng Diyos. Mapalad ang mga taong nananalig po sa Kanya. A quick background po sa verse na ito, o sa chapter po na ito. Marami po nagsasabi na ang chapter po na ito, Psalms 34, ito po yung panahon na si David po ay hinahabol ni Haring Saul na gusto siyang patayin. Despite po, actually, merong passage sa Bible na hinahabol ni King Saul si David, gusto siyang patayin at pumunta siya doon sa isang lugar, sa kalaban, at nagpanggap po siyang baliw. No? Nagpanggap po siyang baliw. Para lang talaga makatakas, para lang talaga makasurvive doon sa kahirapan ng kanyang pinagdadaanan. Pero, sabi niya, taste and see that the Lord is good. Ito po ay hindi po ito question, hindi po ito tanong, kundi ito po ay invitation. It's an invitation for us na despite of troubles, ay pwede nating matikman, makita ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Sa tansa po, meron pong parang sumisikat ngayon na empanada. Okay, sino dito ang mahilig sa empanada? Okay. Okay, masarap daw po ito masarap.
Yung sila Jen po, yung mga kapatid niya, I think 2 weeks ago, pumunta sila doon. Tapos, dahil mabenta po, pagpunta nila doon, wala na, ubus na. No, ubus na. And, sabi nila na masarap, maraming bumibili. Ako, gusto ko rin itong empanada eh. Pero hindi ko pa natitignan itong binibenta po nila. Yung katulad po nito, no? Ako, meron akong knowledge na masarap daw, pero hindi ko pa siya natitigman. Tama? Ganun din minsan tayo. May mga tao na inisip natin na mabuti ang Diyos, sinasabi natin na mabuti ang Diyos, pero iba pa rin po pag nalalasap natin, nararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Tama po ba? Minsan, parang sinasabi ng iba, mabuti ang Diyos, pero napakalaga na tayo po is maranasan natin yung kabutihan po ng ating Panginoon. Amen? Kaya, dito po sa chapter po na ito, 3 bagay po ang gustong or pinapahayag po ni David dito sa Psalms 34, dito sa chapter po na ito, sa Psalms 34. Saang area ba ng kabutihan ng Diyos ang pinaranas niya kay David? 3 bagay po this morning, okay? Una, okay, the goodness of God in His provision, the goodness of God in His protection, and the goodness of God in His salvation. Okay? Number 1 po is the goodness of God in His provision. Tingnan niyo po, sabi ng Bible sa atin. Sumunod na verse, sa verse 9. Sabi dyan, fear the Lord, you His holy people. For those who fear Him, lack nothing. Sa lahat daw po ng may takot, gumagalang sa Diyos, ay hindi daw po nagkukulang. No? Bakit gano'n, no? Despite of si David ay nasa matinding problema, pero ito yung proclamation niya. Mabuti ang Diyos, tignan mo na mabuti ang Diyos. At sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman magkukulang. And sabi nga sa verse 10, ang leon daw po ay minsan nangihina at nagugutom din. Di ba leon, the king of the jungle? Minsan nagugutom daw sila, nawawalan din sila ng pagkain. Kahit sila po ay talagang hari ng gubat. Pero ang lahat daw po ng humahanap sa Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Naniniwala ba tayo dyan? Ha? Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos at humahanap sa Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Sinasabi ng Bible sa atin, pag nagtiwala ka sa Panginoon, ay hindi ka kailanman magkukulang. Pero bakit kaya minsan, even po tayong mga Christian, bakit kaya minsan pakiramdam natin kulang pa din? Di ba may mga sinasabi tayo na may mga proclamation tayo, parang kulang pa din. Ha? Pero ang sabi ng Bible, lahat ng tao na nagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Of course, kung nasasabi natin yun, naranasan natin yun, of course, the problem is wala sa Diyos. The problem is wala sa Diyos. Kasi itong mga tao na ito, naranasan nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay at talagang kahit doon sa pinakamahirap na sitwasyon ng kanilang buhay, sinasabi nila na mabuti ang Diyos. Pero bakit kaya minsan may mga tao, even po tayong Christian, is nasasabi natin parang kulang pa din. The problem is not on God. The problem, possible po minsan, nami-mishandle natin yung binigay na kakayanan ng Diyos, hindi natin nagagamit. No? Hindi natin nagagamit. Binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, katalinuhan. Minsan, parang hindi tayo humahakbang sa ating pananampalataya. Sometimes naman, the problem is, yung binigay na rin ni Lord, pero nami-mishandle po natin. Nandiyan na, pero nandiyan na yung blessing, pero nami-mishandle po natin. And sometimes din po, ito po yung sa tingin ko, pinaka-problem po natin. Bakit natin nasasabi na hindi, parang kulang pa din? Kasi ang problem natin is yung malayo at malaki masyado yung tingin natin sa buhay. Because we are seeing a lot of people na parang masagana sila, marangya sila, and sometimes doon tayo tumitingin. Bakit kaya wala ako lang meron siya?
Tama? Hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos kasi masyadong malaki, masyadong malawak yung ating pagtingin. We often pray for big miracles and forget God's daily provision. For example po, daily provision, yung paghinga. Yung bawat araw nating buhay, paghinga natin. It's God's goodness. It's God's provision. For example po, yung pagkain na nakakain po natin. Tama? Kahit nga po parang simpleng pagkain. Pero nakita mo yung kabutihan ng Diyos, parang sarap kumain, di ba? May mga tao na mayroon silang pera pero wala silang ganang kumain. Masarap na yung pagkain nila sa harap nila pero wala silang ganang kumain. But meron tayong simpleng pagkain pero sarap ng gana natin. Nakakailang rice tayo. No? Kaya minsan tumatama tayo. Okay. And then, yung ating kalakasan sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, it's God's daily provision. Yung wisdom natin to decide, saan ako pupunta, anong gagawin ko sa bawat araw, it's God's daily provision. Yung family natin, nagpapasalamat ba kayo? Nakasama natin yung family natin? Yung church community, nagkakatipon tayo dito every Sunday. It's God's constant provision po sa ating mga pangailangan. Amen? All of this is God's provision. Masyadong minsan malayo, malaki yung ating tinitignan, pero we forgot yung maliliit na bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, sa Old Testament, ang Diyos po, yung mga Israelites, nung sila po ay nasa wilderness, binigyan sila ng pagkain ng Panginoon. Actually, nagreklamo sila. Ano yung reklamo nila? Bakit kaya wala kaming pagkain tulad ng nandun kami sa Ehipto? Nagreklamo sila. At ang binigay sa kanila ng Panginoon ay yung mana. Mana, parang wafer po, maliit lang. Araw-araw po yun, mana. Bakit kaya mana ang binigay sa kanila ng Diyos? At bakit kaya daily mana? Hindi weekly mana. Hindi monthly mana. Bakit kaya? Araw-araw. Because God's goodness is not only seen in abundance, it is seen in daily sustenance. Amen ba? Yung kabutihan ng Diyos ay hindi lang makikita sa malaki at luxurious na blessing. Makikita yan sa mga pang-araw-araw na pagsusupply ng Diyos sa ating buhay. Sometimes we complain about what we lack while ignoring what God consistently provides. What God consistently provides. Mga kapatid, kung buhay ka ngayon, mabuti ang Diyos sa buhay mo. If God sustaining you today, your family, mabuti ang Diyos sa buhay mo. His provision may not always be luxurious, but it's always sufficient. Laging sapat po ang ating Diyos sa ating buhay, kabutihan ng Panginoon. Indeed, God is good all the time. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Pangalawa po, saan pa natin makikita yung kabutihan ng Diyos? In His protection. Ang sabi dyan sa verse, sabi dyan, this poor man called and the Lord hear him. Yung poor dyan is yung naghihirap. Dahil nga sa kalagayan ni David, sabi niya, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Kaya minsan pag meron tayong mga kakulangan o kagipitan, nagiging totoo yung ating paglapit sa Diyos. Nagiging totoo yung ating pasasalamat sa Panginoon. Because sometimes, pag marami kasi, para bang nagiging light, no? Of course, hindi naman lahat. Pero, mas nadadama natin yung pagliligtas, yung tulong ng Panginoon pag meron tayong mga kakulangan, tama? Or meron tayong mga pagsubok. And gusto ko lang po yung word dito na encamps, no? The angel of the Lord encamps. Nakakampo daw around those who fear Him and He delivers him. Parang ito yung itsura, no?
AI po yan, no? Kasi wala sa Google eh. Pero parang ganyan, no? Parang sa mga lahat daw po na nagtitiwala sa Diyos, merong mga anghel, sinasabi ng Bible sa atin, na nakapalibot sa lahat na nagtitiwala sa Diyos. At pinoproteksyonan po ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Yung encounters is a military word na merong mga armies of God surrounds us para proteksyonan po tayo. Kaya nga po, the greatest miracles sa ating buhay is yung mga disaster na hindi nangyari sa ating buhay. Yung mga disgrasya na hindi nangyayari sa ating buhay. The greatest miracle. There are accidents na hindi mo nakita, no? Hindi mo alam, at mayroong pag-atake ang kaaway sa atin, hindi mo nakikita, because the Lord blocked them. Hinarangan ng Diyos sa mga pagkakataon na yan. I don't know kung meron kayong mga ganong pagkakataon, but kagaya na ng kwento ko nung nakaraan, isang pastor na na-aksidente siya, binangga yung motor niya, tumalasik siya, pero wala siyang gas-gas, wala siyang, merong galos pero wala nabali sa kanya. And I believe the Lord, God's protection sa kanya ay nandun po. Kaya ang greatest miracle ay yung mga disaster, yung mga aksidente na hindi nangyayari sa ating mga buhay, na hindi natin nakikita. Amen? Nalala ko po nung COVID time, ako po hindi naman parang I don't know kung COVID talaga, pero iba yung lagnat kasi nung naranasan ko noon eh. Kasi kami ni Jen, simula pa na kami doon sa inuupahan namin bahay dati. And then, bumibili kasi kami ng ulam. Medyo tamad kami magluto eh. Bumibili kami ng ulam. Noong una namin parang sasama. Hindi nagka-COVID kasi 2020 kami kinasal, February pala, sorry. Tapos April kami naghiwalay. Humiwalay. Okay? Nalilito na ako Diyan, parang magkamali ako. And then, yun po, and then, bumibili kami ng ulam. Tapos, pumasok ako yung COVID. Nung habang bumibili po ako, yung nagtitinda, nagka-COVID. And then, after 2 days siguro, nilagnat na rin po ako. Nilagnat ako. Tapos yung lagnat ko, grabe yung lagnat ko talaga. I don't know kung nakaranas kayo noon, pero yung init, sobrang init. Tapos talagang parang mahirapan ka talagang huminga. Pero hindi ko dineclare na meron akong COVID, no? And the most miracle na para sa amin na nangyari doon, si Jen kasi that time, buntis, kay Nathan. The most miracle na nangyari po sa amin doon is yung si Jen, kahit kinabi ko, hindi siya nagka-COVID. Of course, yung kabutihan ng Diyos sa akin, sinustain ako ng Panginoon doon sa kalagayan ko. Gumaling po ako. And then, kabutihan ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng Diyos ng protection kasi nga dahil buntis siya, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. No? Kaya, yung goodness of God, makikita po sa mga hindi pinapahintulot ng Diyos na pangyayari. Amen po ba? Sometimes sa kagalingan, sometimes naman sa pag-iwas sa atin sa mga karamdaman at aksidente. Meron pa isang kwento, pinento na isang pastor, nagka-COVID siya, taga-Laguna siya. And then nung nagka-COVID siya, talagang sobra, yung gahibla na daw yung kanyang yung paghinga. Alam ba lang, malapit ka lang po ni Lord, pag kunting gano'n mo na lang, pupunin ka na ni Lord. So, pag gano'n, kaya ang ginawa niya, yung pastor pala na yun, meron siyang secret ATM. Secret ATM, sabi niya sa asawa niya, mamamatay na ako. Ito na yung ATM na tinatago ko ng taon. Tapos binigyan niya doon sa asawa niya, and then binigyan niya yung password. Tapos pagkalipas ng ilang araw po, nabuhay po yung pastor. Gumaling po siya. Nami-build yung kanyang sinisikreto. Kaya tanungin niyo po yung asawa niyo, baka meron. Okay.
Meron ba? No, kaya, when you fear God, when you fear God, when you trust God, you are never unguarded. You are never alone. You are never defenseless when you fear God. Sabi po ng Bible yan, the Lord, the angel of the Lord. Actually, mga scholar po, nagsasabi, pag the angel of the Lord, pag sinabing the angel of the Lord, sometimes referring to the pre-incarnation of Christ. Pag sinabing the angel of the Lord, ibig sabihin, pwede itong tumutukoy doon kay Kristo sa Old Testament. Ibig sabihin, God Himself ang nagpoprotekta po sa ating mga buhay. Amen mo ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ganun daw po ang palakpak sa Diyos. Kaya ko lang nalaman yun Hindi na ako papalakpak na gano'n. Joke lang po. Yan. And pangatlo po ay God's goodness in His salvation. No? God's goodness in His salvation. Provision is temporary, protection is earthly, but salvation is eternal. I think the ultimate blessing of God is our salvation through Christ. Not I think, no, the ultimate goodness of God, no, yung demonstration of God's goodness ay doon sa kanyang kaligtasan. Amen? At ito po yung binigay sa atin ng Diyos. Actually, this month po, talagang pinagdiinan po natin ito sa aklat po ng Romans. Di mo ba? The greatest display of God's goodness is not material blessing, it is the cross. It is the cross. Of course, pinuprovide ni Lord yung ating mga pangailangan, pero temporary yan. Of course, pinoproteksyonan tayo ng Diyos. Dito lang yan sa mundo. Pero ang pinakamahalagang, pinakadakilang pagpapala sa atin ng Panginoon ay pinahayag niya po doon sa kanyang cross. Our salvation. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Christ died for you. Mga kapatid, hindi ka niligtas ng Panginoon kasi mabuti ka. Niligtas ka ng Diyos kasi mabuti ang Diyos. Binigyan ka niya ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Binigyan ka niya ng kapayapaan. Restoration of relationship sa Kanya. Binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kaya, the ultimate proof of God's goodness is Jesus Christ Himself. Kaya, mga kapatid, lastly, kung meron naman po dito, nagda-doubt pa rin po sa kabutihan ng Diyos. Tumingin po tayo palagi sa cross. Kung minsan nagda-doubt tayo sa kabutihan ng Diyos, tignan po natin ang cross. Because dito sa cross, ipinakita ng Diyos, pinahayag ng Diyos, ipinadama ng Diyos ang kanyang dulang kabutihan para sa atin. Si Jesus po, instead of us, si Jesus po ay namatay para sa atin. Dahil sa cross, justice satisfied. Yung awa ng Diyos ay lumaganap sa lahat ng tao. Yung biyaya ng Panginoon ay nag-uumapaw. Dahil po yan sa cross na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? And ang tanong po ngayong umaga, I hope, I pray, na-convince po tayo na mabuti ang Diyos. Ang tanong po is, what is our response to His goodness? Ano po ba yung response natin? Ano yung tugon natin? Ano yung balik natin sa kabutihan ng Panginoon? Number 1 po is gratitude. Pasasalamat sa ating Panginoon. Pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sa maliit at malaki, magpasalamat tayo sa ating Diyos. Alam niyo po, ako nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Kasi, hindi lahat ng prayer po sinasagot ng Diyos. Kasi minsan, I have a foolish prayer sometimes na hindi mabuti para sa akin. Nagpapasalamat ako. Even doon sa mga hindi sinasagot na panalangin ng Diyos para sa akin. But of course, sumasagot po si Lord ng
ating mga panalangin. Magpasalamat tayo sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kasi may blessing po. Last time, binanggit po natin yan. Ano po? Gratitude, pasasalamat, pagtitiwala. Trust. No? Pagkatiwalaan natin ng Diyos. Huwag nating pagdudahan ng Panginoon. Huwag tayong mag-double mind pagdating sa Diyos. Minsan, para bang isip natin, Lord, kaya pa ba? Meron pa bang pag-asa dito sa aking sitwasyon? Lord, parang imposible. Just look at the cross and put your trust sa Panginoon. Put your trust in the Lord. And number 3 po is surrender. Once you trust God, isurrender mo na yung pinagkatiwala mo sa Panginoon. Ibig sabihin po ng surrender ay sinasabi mo sa Diyos, Lord, hindi na ako to. Hindi ko na kaya to. Pinagkakalong ko na ito sa inyo. Pwede mong iiyak sa Lord yung sitwasyon mo. Pwede mong ilapit sa Panginoon yung sitwasyon mo. Pero after that, isurrender mo na sa Panginoon. Yield to God. Yield. Surrender to God. Whatever your situation. You know why? Kasi napakaliit lang ng kontrolado mo sa buhay. Napakaliit lang. Tama? Yung ating nangyayari po sa ating mundo ngayon, napakaliit lang po na pwede natin gawin. Of course, gawin mo yun. Mag-pray ka, magtrabaho ka, tuloy pa rin ang buhay, magpasalamat ka sa Panginoon. Paano na nangyayari yung gera? Ano na nangyayari? Sa Diyos na yan. Pagkatiwala na natin sa Panginoon. Surrender it fully to the Lord. Amen? Lalong-lalo na po ngayon, pag titingin tayo sa social media, sa balita, para bang kung negative ang mga na-receive natin. But, let us have a full trust to the Lord and let us surrender everything to our God. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?